nag-message sa akin na I'm so proud of you, Eds, kasi nga hindi daw sila masaya sa relationship nila, pero natatakot silang umalis. I'm in situation na ganyan, guys. Natatakot ako, lalo na kapag nandito ka sa ibang bansa, is mahirap talaga na tumayo sa sarili mo, lalo na kapag nakadepende ka sa isang tao. Kaya nga ang payo ko din is hanggang maaari na kung may sarili kang income, kung hindi ka na masaya o tingin mo hindi ka tinatrato ng maganda, is makakatayo ka sa sa sarili mo, di ba? Tingin ko lang din yung aking kapalaran, naging journey ko dito sa Australia. Dumating ako dito 2015, nag-tourist ako for 6 months to 1 year, guys. Hindi ko na Then, after ng aking tourist visa is nag-apply agad ako ng trabaho. Kasi simula sa Philippines pa lang ako, guys, is talagang work na ako, di ba? And ayun, natanggap ako sa trabaho, nag-work ako sa hotel for 7 years, then lumipat kami, nag-apply din agad ako, natanggap naman ako, nag-work ako doon for 1 year. So, total ng trabaho ko, pag palagay natin, 8.5 years, guys. Then, kasi meron pa akong unang-unang trabaho din. So, nag-work ako doon 6 months bago ako nag-work dun sa second job ko na hotel na nag-last din ako for 7 years. Then, 1 year sa huli kong trabaho. And sa YouTube naman, ayan, I think 4 years, 5 years na ako nag-YouTube. And sa Facebook naman, 1 year na ata, guys, bago ko na-monetize dyan sa Facebook. So, marami akong pinasok. Pero natatakot pa din ako. Darating yung time na hindi natin masasabi yung magiging kapalaran natin, pwedeng hindi na din tayo maging masaya o magkaroon tayo ng problema sa relationship natin. So, kung wala naman ikaw ang trabaho, maganda mag-ipon din, di ba? Kasi hindi naman tayo lahat pare-pareho ng sitwasyon. May mga asawa tayo na ayaw tayong pagtrabahuhin. And in my case, guys, gusto ko talaga nagtatrabaho din ako para may sarili akong income. And syempre, katulad ko na tumutulong din ako sa family ko, guys. So, pinasok ko din lahat. Facebook, YouTube, so may mga extra income din ako. Pero syempre, hindi pa rin ganun sapat yung kinikita ko. Kung dito, lalo na dito sa abroad, diba? Sa Australia, napakataas ng cost of living. Kaya naiintindihan ko din sila. May mga nababasa ko na ginamit ko nga lang daw yung ex ko pagkatapos ko magkaroon ng bahay sa Pilipinas. Wala po akong bahay sa Pilipinas. Bahay po yun ng aking parents. So, tumutulong lang akong ipagawa kahit papaano. So, wala po akong bahay, wala akong ari-arian sa Pilipinas. So, gusto ko lang din linawin yung guys. Kung ano man yung meron ako ngayon, pinaghirapan ko yon. And I know sa sarili ko na hindi ako gold digger. Kasi pinaghirapan ko kung ano man yung meron ako. Yung pagtulong ko sa pamilya ko, guys, galing lahat yun sa akin. Nagtrabaho ako, lahat yun sa pinaghirapan ko. Yung sa bahay namin, guys, tumutulong ako sa bahay namin sa pagpapagawa ng bahay namin sa Pilipinas. Kumulong ako konti lang doon. Father ko po yung nagpagawa ng bahay namin, galing po yun sa kanyang retirement. And yung tulong ko naman doon sa bahay namin na paunti-unti is galing naman din yun sa pinagtrabahuhan ko. Yung mga luho ko naman, natural lang sa babae yan na tinitreat natin yung self natin, binibili natin yung gusto natin. And galing din yung lahat sa pinagtrabahuhan ko. So, real talk din tayo, guys. Ang pag-aasawa ng ibang lahi is hindi rin naman din talaga madali. Kasi iba-iba rin yung ating mga culture, yung mga ganyan. Darating at darating din naman hindi pagkakaunawaan, magkakaproblema kayo. Pero nga, sabi ko nga, di ba, tayo as a Pilipina, kaya marami din yung may gusto sa atin ng mga ibang lahi, na pangasawa. Kasi tayo talaga matiisin. Gagawin talaga natin lahat to save yung ating marriage. Pero may time na susuko ka din, di ba? Siyempre, hindi na kayo magkakaunawaan, pareho kayong hindi na masaya, nagkakaroon na ng problema. So ako, tinry ko pa din naman talaga, guys. Sobrang tagal na kami nagsama, ganyan. Sobrang hirap talaga kapag nasa ibang bansa ka, lalo na wala tayong family dito. Katulad ko na mag-isa lang ako, guys. Wala akong kapatid or any relative dito. So, mahirap talaga. At ako naman, syempre, kinaya ko din, di ba? Kung hindi natin tayo masaya, kung hindi na ako masaya sa isang relationship, syempre, ayoko naman na mag-stay na magpipretend na masaya ka, di ba? Gusto ko lang din sabihin, guys, na marami akong pinagdaanan
na hindi nyo alam, na syempre ako lang yung nakakaalam. So, hindi po natin alam yung buhay ng isang tao, kaya wag po tayo magsasabi ng hindi maganda. Hindi ko naman mapiplease ang lahat, pero sana is magkaroon tayo ng unawa, di ba? At mahirap tumira sa ibang bansa, lalo na ikaw lang mag-isa, wala kang pamilya. So, i-respect po natin yung mga kapwa natin Pilipina. Kasi minsan yung kapwa pa natin Pilipina, sila pa yung magda-down sa atin, di ba? Instead na alam naman nila, di ba, kung ano yung buhay. Hindi naman lahat tayo is pare-pareho na sitwasyon. Hindi naman tayo lahat is same na mga pinagdadaanan. May siniswerte, meron din hindi siniswerte, ganyan. So ako, ang masasabi ko sa life ko, guys, is balance lang. Hindi naman naging masama yung aking sitwasyon before, di ba? Dumarating din talaga yung time na hindi na tayo magiging masaya, nagkakaroon ng problema yung pagsasama, hindi naman porket na kasal tayo is mananatili tayo sa isang sitwasyon na hindi na tayo masaya. Ako lang, guys, is nagkaroon ako ng strength. Siyempre, sabi ko tumatanda na ako, hindi naman pwedeng hindi ako maging masaya, di ba? Right now, guys, ang masasabi ko lang is I'm happy kung ano man yung meron ako ngayon, ini-enjoy ko. Hindi ko din masasabi kung ano yung future namin together. But ang alam ko lang ngayon is mahal na mahal ako ng taong kasama ko ngayon.